Ang kausap po natin ngayon ay si Jenny ng GMA Cavite, 51 years old. So, si Jenny po ay may problema sa kaniyang manugang. Okay, simulan uli natin. Ano po ang problema uli? Simula nung pumisan, go po. Yung napapansin sa kanyang pag sinasawayin ko yung yung apo ko, ayaw niya kasi siya ang ina, siya ang masusunod. So parang wala akong pake. Sinabi ko naman yan sa mama niya, ang sasagot sa akin, ako nga hindi pinakikinggan, ikaw pa. So ibig sabihin hindi siya pakikinig sa akin kahit anong gawin ko. Okay. Yung mga damit niya, nagkalat, sasawayin ko. Kung huwag mo naman ikalat yung mga panty mo dyan sa CR, ayaw ko talaga na nakabalandra. Yung labo, yun. Teka po, tanong ko lang no, again, 3 years na silang mag-asawa. On their first year of being mag-asawa, doon po lang po sila nagsimulang tumira sa inyo. Tama po? Opo. Saan sila nakatira dati? Diyan pa sa nanay niya. Sa nanay niya. Bakit sila umalis sa poder ng nanay niya? Minsan din po nag-aaway din po sila doon eh. Ano sa naman, mga hipag niya. Ano naman ang issue niya sa hipag? Ano naman yung mga pinag-aawayan daw? Yun, yung mga kalat din doon, yung pinagugasan, minsan may ulam sa rep, minsan kakainin ng isa, tatanungin ko sinong kumuha, ayun, away na sila. So, para mawala ang gulo, dyan siya nagdala ng gulo, parang gano'n. Dito na sila lumipat sa bahay. Okay. Pero, nung bago sila lumipat, wala ka pang alam sa ganong problema o issue ni Manugang? Yes po, mama ko yun. Okay. Pakisama, ginawa ko na. Ilang taon na po sila mag-asawa? Silang mag-asawa 3 years together. Pero Opo. ilang taon po yung edad nila? 14 years old po yung babae nung pumupunta-punta rito at yung anak ko naman nasa 18 yata. Teka, ang bata! Opo. 14? Buti pinayagan, buti walang kasuhang naganap. Opo, nag-aral po siya dyan sa GMAT. Tapos, every time naalis kami ng asawa ko, magtatrabaho kami, magkasama kami. Siya naman po dumadating, maaga pa lang. Okay. Hindi na pumasok sa school, sa bahay doon na diretso. Hanggang pag-uwi namin, madadatnan pa namin dyan sa bahay. Okay, so ilang taon to nabuntis? Nabuntis to, no? Opo. Kaya nagsasama na sila. Ilang taon na po yung bata ngayon? 3 years and a half. 3 years old na yung bata. Ilang taon na yung manugang nyo? Ngayon po, 20. 20. Opo. Okay. Nakilala mo tong batang to, 14 years old pa lang sila. Opo. Nagkabuntisan, anong edad siya? Kasi nanganak siya ng 17, mga 16. 16. So basically, hindi pa rin po sila kasal or may plano na? Hindi pa po, walang balak. Okay. Ilang taon na po yung anak ninyo? Yung inyo po? 23 po. 23. So, kumusta? Nag-aaral pa ba to? Graduate na ba? Hindi na po. Hindi na Start na po work. Anong work na po. Anong work niya Sa ngayon? Alphamart po. Sa Alphamart po, sa warehouse. Okay. So anyway, sakit din daw siya ng ulo ng nanay niya. Tama po? Opo. Kaya nung siya nga daw hindi pinakinggan, ako pa. So parang sinukuan na ba siya ng nanay niya? Ganun ba? Ako parang ganun. Anyway, 2 years na ang problema mo is burarasi girl. When it comes naman sa pag-aalaga sa bata, ayaw niya na pinapakilaman mo daw siya. Tama? Yes po. Mama ko din. Unas- Lola ako. Opo, ang tanong ko po, no, pinapakilaman nyo, ano po ba yung mali sa pag-aalaga niya sa anak niya para pakilaman po natin siya? Yan, minsan lalo na. Lalabas dito sa bahay, nakikipaglaro ang mga bata. Nakikita ko na ilang beses. Sinipa na, umiyak na. Isigawan niya pa anak niya. Sumali-sali ka dyan, kaya mo yan. Pupurutin kita. Ilang beses nakita ko sinipa. Gumanti rin yung apo ko, syempre. Hindi pa katalo yun. Abra, ayun. Ako pang mali. Sabi pa yung anak ko, ma, sinasaway naman yan eh. Yung anak kong lalaki nandito yun. Sinasaway naman yan, ikaw lang ma eh. Sabi mo, akala mo sinasaway. Kita-kita ko, pinababayaan lang nila kung nag-aaway yung bata. Yung pala sa labas lang yung mga magulang. So parang bilang lola, malaki yung concern mo sa bata na hindi naman dapat pisikalin yung bata. Opo. Tsaka minsan dito sa loob ng pamamahay din. Siya talaga nag-isip sa anak niya. Talagang pag sinabi niyang, baba, orang dumanda ng isip agad, mag-matured na. So, eto po, anong disiplina naman ang ginagawa ng anak ninyo
sa anak niya, yung lalaki? Anong say niya doon sa pananakit ng manugang mo sa anak nila? Pinag-aawain din nila yung tungkol dyan. Mm. Kaya pag nag-aaway sila, damay ako kasi ako daw yung pakailamera, ako daw yung konsentidor na ina, kaya ako anak niya, kaya lumalaki ulo. Ilang beses na kami nag-away ni Mama Colleen dito sa bahay. Yung anak niyo po, anong ginagawa sa buhay? Ito po, nagtatrabaho po. Minsan siya po naglalaba. Dalawang planggana, malaki. Sabi ko sa asawa ko, sale na ko yung anak mo, galing trabaho, gabi. Siya maglalaba ng 2 planggana na yan. Siya pa magluluto ng almusal niya pagpapasok sa trabaho. Ano yung, siya pa naglilinis ng kwarto nila. O yung babae. Galing siya doon kunyari sa Tiangge, nagbantay siya ng mga 1 linggo na. Uwi siya sa bahay, nagabi na, naligo, bago pinatulog yung bata. Akala ko naman, matutulog na sa taas. Yung pala, mag-iinom pa sa labas, aabutin pa ng alas 12. So, ayan, sinaraduhan ko ng pito kasi yung apo ko umiiyak sabi niya, Ma, Lola, Mami, tulog na. O sige, tulog ka sa upuan. Ngayon, hindi niya talaga kayang wala yung mama niya, lumabas na naman. Sabi, Ma, Mami, sinigang ko siya ng nanay niya. Sabi, sige, tulog ka dyan isa, pag hindi kukurutin kita. Sabi ko, sige, dyan na kayo matulog sa labas. Hinalaan ko yung pinto. Tapos, hindi kami magkasundo kahit sa maghugas ng plato. Sabihin ko pa sa anak ko, Jay, sabihin mo maghugas ng plato ha. Pagpasok mo yan, iiwan lang niya yan, gagala na naman yan sa baba. Ako pa, si papa niya pa maghuhugas. So, gawaing dalaga talaga, in short. In short, siguro. Pero eto, Mami, no, kinausap niyo na ba yung anak niyo tungkol dito at ano yung sabi niya? Opo, ang gabi, dahil sobra na ako. Hindi ko na kaya ang gabi. Anong sabi ng anak mo? Sabi ko, Jay, bakit ganun yung asawa mo? Dumadaan dito sa harap tabi namin ni Papa mo, hindi man lang nag-alis na po ako, pasok sa trabaho. Salamat po sa 20 nung baon ni Gwen. Wala. Parang bastos, hindi nakikisama. Oo, pinipilit ko siyang kausapin, Mama Colleen. Sabi ko, Rean ang pangalan. Rean, ito ulam o baon mo. Ito Gwen, baon mo. Wala man lang, pasalamat po. Alis na po kami, wala. Sabi niyan, alis na tayo, karabing Gwen, bilisan mo. Ganun siya, wala talaga siyang respeto sa amin. Sabi ko, respeto naman. Dahil ayoko yung sa loob ng bahay, hindi tayo nag-uusap. Tapos kagabi, tinago niya pala yung kalan. Yung kalan na yon, gamit ko yun gawa ng pag nawala yung gas ng malaking maliit lang. Kita ng papa niya, Jenny, yung kalan tinago na. Bakit hindi sinabi sa akin? Lumabas na lang na hindi naman sinabi sa akin na tinago niya pala. Yun na, nagtambulak ko. Ay, hindi pwede, hindi ko, yung kinuha ko ulit, ilabas. Kaninong kalan po yun? Kaninong kalan yun? Sa akin po yun, Mama Colleen. 2 kalan namin kasi reserve. Oo, teka lang. Tawagan uli natin mga bebe ko. Naku, problemang if there's 2 queens, there's gonna be sabong. Oo. Pero alam nyo, no, habang nakikinig ako kay Mother, ang dami kong gustong sabihin, Diyos ko, day. Gusto ko munang i-reserve. Tapusin muna natin yung kwento ni Mother bago tayo mag-advise. Pero lagi itong nagpe-PM sa akin ng kanyang mga chika tungkol nga kay Manugang. So, Mother Jenny. Yes, Mama Colleen. Ito na lang ang tanong ko, no, ulitin ko lang po. Kinausap niyo na yung anak niyo na si Carlo, tama? Yung si BJ, yung anak ko? Saan galing yung Carlo? Si BJ. Kinausap niyo na siya. Ano ang sabi niya? Ayun po, dinala niya yung asawa niya sa kabila. Hinakot na niya yung mga gamit nila kagabi. Okay. Saan kabila? Bumalik na dun sa poder ng nanay? Opo. Naghakot sila, pero ano yung sinabi bago maghakot? Yun sabi ng anak ko, sige ma, parang hindi kayo magulo lagi na lang gaaway. Sa kabila na lang talaga siya, walik dun sa mama niya. Sabi ko, sige na, papagdasal ko na maging mabuting buhay mo. Pag hindi mo na kinaya yung asawa mo, uwi ka lang sa akin ha, tatanggapin kita. So, kanina lang, nag-chat ako Sinawa ko sa anak ko, sabi ko, sige, dali mo yung kalan. Ikaw ka naman. Inopen ko ulit yung account ng babae, buwan na yun. Sabi ko, huwag ka na magalit kasi ibigay ko rin yung kalan. Alam mo, sagot niya sa akin, natauhan ka, no? Bubuso mo na yung gas bago mo binalik.
tangina mo talaga eh. Dinumura niya ako eh. Huwag ka magmura, huy! Dinumura niya ako, Mama Kulin. Pero huwag ka magmura sa radyo. Ay, sige po. Lagot. Ako malalagot. Sige ka, mawawala yung si MMA natin. Yan, one-shot niya sa akin, puro Okay. mura. Oo. One-shot ng babae rin sa akin, puro mura. Sabi ko sa asawa ko kay BJ, basahin mo. Ano sa palagay yung pakiramdam mo? Hindi ko na maintindihan. Ngayon, ang pakiramdam ko sa kanya, ginagalit niya ako, Mama Kulin. Dito lang siya nagtatrabaho na pansamantala lang sa malapit sa top choice. Sabi niya, pag ako lang makita talaga niya, magkakasalubong kami dahil ginagalit niya nga ako. Iniisip ko baka may magkasalubong nga kami, patulan ko siya. Ano ko kanina, binablatter ko, Mama Kulin. Kasi baka hindi ko mapapagpasensyahan, pasulan ko sa kalsada. Siyempre, nanggigigil na rin ako, gigil din siya. Magkakagigilan kaming dalawa. Baka ako pa ibablatter niya. Okay, so anyway, nagkapalitan kayo ng hindi magagandang salita, nagkamurahan pa nga. Anong sabi ni... Curious talaga ako kay VJ eh. Sinusukuan niya ba yung partner niya? Kinakampihan niya ba? Pinagtatanggol ka ba ng anak mo? Doon ako curious sa anak mo. Ano yung pananaw niya sa mga nangyayari ngayon? Siyempre, mahal niya yung asawa niya talaga, Mama Kulin. Proud naman ako sa anak ko talaga dahil kahit anong mangyari, kalokohan ng babae, pinagpapasensyahan niya yan. Haba ng pasensya niya dyan. Oo. Kaya pray ko rin talaga na Sa'yo, anong sinasabi niya sa'yo? Galit pa siya sa'yo or intindihin mo na lang, ma? Anong mga salita niya sa'yo? Oo, ganun, Mama Kulin. Ma, hayaan mo na lang siya, ma. Yun ang sabi na anak ko sa akin. Pero ina-acknowledge niya ba na may mali yung kanyang asawa? Opo. Aminado siya. Anong plano niya? Ba't hindi niya turuan ng tamang asal yung partner niya? Yun na nga po, hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari ngayon. Kung sasabihan niya ba, o kung mag-away sila, umuwi lang siya sa akin. Okay. Ito po sa mga nangyayari ngayon, nakausap niyo na po yung nanay ng babae? Opo, nakausap ko na po yun. Sinabi ko na sa kanya yung problema ko sa anak niya na pabalikin mo na yung anak mo dyan kasi hindi talaga kami magkasundo dito. Lagi na lang kami nag-aaway. Kasi nung nakaraan, linggo, talagang hahabulutin niya ako eh. Kasi sinaway ko lang siya sa pananamit niya. Sobrang iksi. Mama Kulin. Di ba, sana kung dalaga o ano. Hayaan nyo na. Okay. Oo nga, hinayaan. Eto, pero anong sabi nung nanay ng babae? Sabi niya sa akin, nako, sasagot sa'yo na anak ko. Hindi nga ako pinakailaman ng nanay ko, ikaw pa. Hindi, kasi nanay niya. Yung nanay niya, anong sabi? Yun, hindi daw siya pinakailaman ng nanay niya. Ako pa, ibig sabihin, hindi niya kaya yung anak niya. Parang pinabayaan lang niya na gano'n lang ang ugali. Alam nyo, no? Okay, time. Ako na. Alam nyo, valid naman po yung mga siguro pangingialam ninyo sa kanya bilang second nanay na kayo eh. 'Di ba? At tama rin naman na i-direct natin siya sa tamang landas kasi bata pa rin naman talaga siya. Pero siguro, somehow, siguro yung may mali din tayo. Baka nag-overboard din tayo sa ibang aspeto sa kanya. For example na lang yung pananamit niya. Ang akin lang po, hindi ako KJ na parang anak or parang kinakampihan ko siya sa part na yon. Siguro when it comes to pananamit, okay to call out. Pero kung doon siya komportable, irespeto na lang natin yung part na yon. Okay po? I mean, siguro para sa atin parang mali talaga eh. Dalaga ka na, may anak ka na, ganyan ka manamit eh. Siguro conservative po tayong tipo ng nanay. Pero kung doon po siya komportable, siguro pwede ko siyang sabihin na wag na lang natin pakialamanan yon, yung part na yon. Siguro para sa kanya, medyo naiinis siya kasi tama nga naman, hindi siya pinakialaman ng nanay niya sa pananamit niya. Kayo po, bakit niyo siya pakikialamanan? Again, hindi ko siya kinakampihan. Kumbaga siguro kailangan lang din natin irespeto kung saan siya komportable. Okay po? Ngayon, when it comes to pagiging magulang sa anak niya, mali naman talaga kung sinasaktan niya yung bata. Mali naman talaga at dapat lang i-call out kung nag-iinom siya, pagagalitan niyo yung anak niya, papaluin niya yung anak niya, may mali naman po talaga. Pero siguro, maa-address naman po yung problema kung maayos din po yung approach natin sa problema. Kumbaga, ang nakikita ko po kasi dito, wala nang naging maayos sa pag-uusap eh. Hindi nyo inupuan,
hindi kayo nag-heart to heart. Tama po ba? Madam? Yes po. Never kayong nag-heart to heart, yung tipong, tara, usap tayo, kape tayo, pwede bang mag-usap tayo? Parang, ang nangyayari, lagi kayong pasinghalan, pasigawan, kumbaga yung approach, kumbaga. Nag-usap na rin po kami niyan na ang sweet na nga namin dito sa bahay. Kasi lahat pinibigay ko nga, pagkain, yung pag-aalaga sa bata, ako pag-aalaga dati. Pero yung inupuan nyo talaga, yung tipong nag-usap kayo, nag-breakfast kayo sabay, or nag-mall kayo, nag-date kayo, nag-kape kayo together, wala bang ganong usapan? Opo, nag-usap kami niyan dito sa bahay mismo. Sabi ko, ayoko lang ng ganito ha, yung ganon. Hindi mo ilagay yung ganyan sa CR ha. O, ano sabi niya? Oo naman, okay naman siya po ma'am. Kaya lang ang nangyari itong mga huling araw, talagang hindi na niya kami pinapansin. Dati na kami nag-uusap, daanan-daanan lang. So, nababastusan na ako doon. Well, eto na lang po, no. Marami pong nangyayari hanggang ngayon na mainit-init pa, nagmurahan kayo. In fairness, mali na mumurahin kayo. Nang kahit pa mas matanda ka, mali na murahin. Kahit mas bata, mali rin na murahin. Siguro, ngayon po magpalamig muna kayo. And, wag na lang muna nating patulan yung bata. Siguro tayo na lang yung mas maging matured. Total tayo naman yung mas matanda. Opo. Yun na lang muna yung gawin natin. Kasi medyo mainit pa eh. Hayaan na po natin. Total, ang solusyon naman dito, napaalis nyo na. Wala na sa poder ninyo. Siguro, enough na muna yon. Pumreno muna tayo. Tayo na lang yung mas umintindi muna ng sitwasyon. Wag na lang tayong pumatol muna. Kumbaga, be the bigger person sa mga nangyayari ngayon. Hindi na lang ito parang sino yung tama eh. Hindi na lang ito yung sino yung, ako yung mas matanda, dapat ako yung respetuhin. Ako yung mas matanda, dapat ako yung, siya yung mag-bow down sa akin. Huwag na lang natin isipin muna yon. Ang isipin na lang po muna natin, ceasefire. 'Di ba? Para na lang, hayaan na lang muna natin na yung anak natin yung kumilos. Hayaan muna natin na isolve muna nila yung problema within the family. Hindi na lang to sa usaping sino yung tama. Hindi na lang to sa usaping sino yung mas matanda, sino yung mas dapat respetuhin. Okay na muna ngayon na naghiwalay kayo ng landas. Okay na muna ngayon na nandun siya sa poder ng nanay niya, yung nanay naman niya ang kakastigo sa kanya ngayon. Okay na muna yon na wag na tayong magsalita, wag na tayong mag-post sa Facebook, wag na tayong mag-chat. Ceasefire kumbaga. Yung pananahimik natin, it doesn't mean na talo tayo. It doesn't mean na panalo siya, 'di ba? It doesn't mean na parang nanahimik, ibig sabihin ikaw yung mali. Wala nang ganon. Siguro ceasefire para na lang din ibigay nyo yung peace of mind sa sarili ninyo, sa puso ninyo. Kasi yung pananahimik, it doesn't mean natalo kayo. Yung pananahimik, ibibigay mo yon para lang kumalma yung storm, para lang mawala yung stress na nararanasan nyo po ngayon. Tama po ba? Tama. So yun na lang po, be the bigger person. Minura ka, nandun na tayo, mali. Hindi ka nirespeto, kayong mag-asawa, mali. Pero siguro, wag na tayo magsalita, wag na rin po tayo mag-post sa Facebook. Una sa lahat, nagpa-post po ba kayo sa Facebook? Yun lang po, sabi ko, kung kayo ba, okay lang ba kayo, yung kalan nyo, itatago, tapos, walang paalam? Syempre hindi. Pero, mami, ang akin lang, wag nyo nang i-post sa Facebook. Diretsuhin nyo na lang siya. Kasi una sa lahat, ang kasiraan ng anak ninyo ay kasiraan din ninyo. Pangalawa, whoever ang nakikicomment at nakikiramay sa Facebook, mga number 1 chismosa lang yan. Wala naman silang kinalaman sa kung ano man yung problema ninyong pamilya. Pangatlo, toxic yung ganyan. Pag magpa-post ka na, ang kapal na mukha mo. Kinuha mo yung kalan ko. Medyo negative. Pang-apat, kung gusto nyo po talaga na maayos kayo, at the end of the day, you are family. We are family. Diba? At the end of the day, pamilya pa rin yan. Kahit nagkakaaway kayo, huwag nyo na pong i-post sa social media. Kasi, totoo lang, aminin natin, oo, makakakuha tayo ng simpatiya from the other people. Pero, alam nyo, ang nagiging evil dito, lalo lang lalala yung problema imbis na ma-solve natin yung problema. Kasi syempre may magko-comment dyan, ay ano ba yan, klaseng tao niyan, kumbaga kakampihan ka.
syempre mas lalong lalaki yung ego mo na parang, oo nga, dapat ako yung matanda, dapat, alam mo yun, imbes na parang ma-solve yung problema within the family, mas lalo lang lumalala kasi nakakahanap tayo ng mga kakampi sa social media na mas lalong nagpapalala ng problema. Tama po o mali? Tama po. 'Di ba? So yun na lang, kung tayo po may hangarin tayo na maayos pa ang pamilyang to, at the end of the day, she is still your family kahit negatron itong taong ito. Kung meron tayong hangarin na magkaroon ng world peace within the family, wag na po tayong mag-post sa social media. Kung nagpo-post siya, hayaan na natin. Sabi nga, ang latang walang laman. Teka lang, nawala po eh. Ito, tawagan uli natin si Madam. Ka-winner ha, wag na wag, alam nyo, hindi talaga magandang nagpo-post sa social media na mga away ng pamilya. Kasi promise po, hindi lalong masosolve yung mga problemang pamilya kapag ka idinaan sa social media. Masama loob natin, hingahan natin to ng sama ng loob, pero for me, hindi pa rin yun tama. So yun po ha, Mother. Yes po, Mama Colleen. Yun lang yung advice ko kasi the more na ilalabas mo yan sa social media, the more lang na mas lalaki yung problema. Ngayon kung halimbawa, siya naman yung hindi tumitigil, siya yung post ng post, i-unfollow nyo na lang para di nyo makita. Kasi una sa lahat, mas matanda po kayo. Mas alam nyo yung tama at mali, mas mature kayo. Kapag ka pumatol ka sa immature, wala na po kayong pinagkaiba sa kanya. Tama ka po, Chen. Diba po? So yun na lang, iwasan na natin yung pagpo-post, iwasan na muna natin yung magpapastress sa atin. Instead, magdasal na lang tayo na sana kung may mali man talaga ang batang ito, sana magising siya ng maaga at maitama niya kung ano yung mga mali niya. Yes po, Mama Colleen. Kasi ang daming nangyari, alam niyo magulo talaga yan. Magpapasko pa naman. Gaya kanina, gusto ko ibigay ko na ngayong kalan, kaya lang, Naku, siya, negative na naman siya. So, kaya, sali na lang kayo sa pakalan namin dito, may pa-price gas kami. Kesa nag-aaway kayo ng dahil sa kalan lang yan. Ilang kalan po ba kailangan? Mama Colleen. Price gas, so bigyan natin ng kalan to. Ang title ng kwento natin ngayon, Kalan. Hindi, I know, it's just simple. Alam ko, para sa iba, maliit na bagay lang yung kalan, 'di ba? Para sa iba, ano ba 'yun, dahil sa kalan mag-aaway kayong magbiyenan. Pero kasi Mama Colleen, wait lang. Pero gusto ko lang ipaliwanag sa mga tao kasi malamang sasabihin nila nang dahil sa kalan, mama. Hindi, 'di ba? Ang mga underlying issues kasi hindi lang naman yung kalan eh. Yung kawalan ng respeto. 'Di ba? Yun yung pinaka problema eh. Ano yung itatanong mo, Madam Jenny? About po dun sa kalan. Kasi talagang gusto po namin mag-asawa ibigay sa anak ko. So, kaya ko lang magbaba ng pride. Ibibigay ko pa sa kanya ng may gas yan. Kaya lang, Mami Colleen, kung hindi talaga niya, wala talaga sa kanya respeto sa akin, hindi kanya hinahangad yun. Bigay nyo na lang. Yes. Wala ka lang kung kailan mawawala itong ganyan na sa akin. Basta, ako kasi pinipilit kong mag-uusap kami, ganun. Oo. Siguro marami ng mga problema na hindi na pag-usapan. Ito yung sinasabi natin na maliliit na butas dahil binaliwala, lumaki. Kung kailan gusto mo ng sulsihan, hindi mo na masulsihan kasi ang laki-laki na niya. Tama, mali? Oo. Diba? Kasi nananahi ako. O, sakto Sakto, diba? So, ganun na lang. Isipin nyo na lang, nanay, parang pananahi lang yan. Yung maliit na butas na yun, hinayaan nating lumaki. Kung kailan malaki na siya, ang pangit na tingnan. Ganun lang din ang buhay. So, ngayon po, things have been said. Marami na kayong nasabi, marami na kayong masasakit na salita na binitawan. Nabitawan ka ng hindi magandang salita, binitawan mo rin siya ng hindi magagandang salita. Marami nang hindi naging pagkakaintindihan. Ceasefire na po muna tayo. And let time heal all wounds.
Kasi kayo po, may pinaglalaban kayo. Siya naman po, may pinaglalaban din siya. Meron kayong, kumbaga ano yan may gap generation po yan 'Di ba? Meron kayong, ito yung alam mo na tama, pero ito yung alam niya na tama. Kaya nga lagi nating sinasabi mga ka-winner, kapag kayo po mag-aasawa, bumukod kayo. Maghiwalay kayo ng landas ng biyanan mo. Kasi iba po yung pinagkalakihan nyo, iba po yung paraan ninyo ng pag-aasikaso sa bahay, iba yung paraan ninyo ng pag-aalaga ng bata. Samantalang ito pong bagong inang ito, iba rin yung paraan niya. Iba yung nakalakihan niya. Iba yung kumbaga, nandun pa lang siya sa learning stage. 'Di ba? Nandun pa lang siya sa stage na kung saan inaalam pa lang niya yung mga bagay-bagay. Syempre kayo bilang biyenan, bilang matagal na kayong nanay, meron kayong gustong ituro sa kanya na gusto mo kunin niya, pero siya bilang isang ina na bago, gusto niya matutunan niya ng sarili niya. Doon pumapasok yung problema. Kaya nga maganda po talaga na magbukod sila. Hindi pipisan sa nanay niya, hindi pipisan sa inyo. Let them discover kung ano yung mga pwede nilang matutunan on their own. Kumbaga, di ba, kapag nadapa ang bata, ang mas maganda po, hayaan natin silang tumayo mag-isa. Ganun lang din po sa buhay pagpapamilya. Hindi po natin maaalis kung bakit gusto nilang matuto on their own. Hindi natin maaalis sa kanila kung bakit feeling nila kontrabida kayo sa buhay nila. Well, in fact, hindi naman talaga. Kasi, again, pumapasok po dyan yung tinatawag na generation gap. So yun lang, nagkaroon ng maliit na problema, hindi na plancha, lumaki, hanggang sa nagkaroon na kayo ng masasakit na salita na binitawan. So, let time heal all wounds. Ang akin lang ang paalala ko lang, bilang kayo yung mas matanda, mas unawain nyo na lang po, at mas intindihin na lang po, mas lawakan pa ninyo yung pag-unawa ninyo. Kasi eto lang po yan, kahit anong turo natin sa isang tao, kung ayaw nila, kung close-minded sila at hindi sila open sa ituturo natin, tayo lang din naman ang mai-stress bandang huli. Tama, mali? Tama po. Di ba po? Matanda na po kayo, mas alam nyo yung tama. Dapat mas malawak po yung pangunawa natin. So tayo na lang po yung umintindi. Okay po? Apo, salamat po Mama Colleen. Basta wag ka nang mag-post, mami, ha? Hindi na po. I-stalk ko yung Facebook mo. Tama yun, may iba pa. Ibibigay ko na lang sa kanila yung kalan kasi para namang talagang gusto ko ibigay yun. Oo, ibigay nyo na with no hard feelings. Wala nang No hard feelings. Oo, wala nang parang, wala nang pamukha na, ayan na, binigay ko na yung kalan na. Walang ganun na. Oo, pag binigay nyo, period. Ganun na lang po. Okay po? Okay. Okay po, Mama Colleen. Salamat. Ano bang last post ni Madam dito, Madam Jenny? Titingnan ko nga. O tingnan mo, nag-post ka 1 day ago. Okay lang ba sa inyo? Kalan mo, basta na lang kukunin at itatago. Ikaw talaga. Nakita ko yung post mo, ha. Ano pa yung latest post mo? Teka lang, hanapin natin. Nagkagawa ka pala ng mga pony. Opo. Yes, Mama Colleen. Okay na po. Naniniwala na ako kung ano ang turo ng magulang, yun ang kalalakihan ng mga anak. Kaya pala mismo, di ba? Nakikita ko yung mga post mo, November 7. Huwag na tayo mag-post, mami. Mag-post na lang kayo ng mga tahinin nyo. Tsaka huwag nyo nang patulan. Mas matanda po kayo. Opo. Kasi the more na magpa-post po kayo, the more lang na mag-aaway kayo. Be the bigger person. Be the more mature person. Yun na lang po, okay? Opo. Mag-post ka na lang ng mga Bible verse panama sa kanya. Joke. Ano pa bang post nyo dito? Inisto ko na yung Facebook account mo, Mamshi. Mama Colleen talaga. Tingnan mo to. Tingin mo, nung nag-post ka nang, naniniwala na ako kung ano ang turo ng magulang, yun ang kakalakihan ng mga anak. Hindi ba parang negative yan sa nanay niya? Oo, kasi sabi niya. Yan po. Sabi niya, pag, sabi niya sa akin, anak niya. Ako nga, hindi pinakailaman yun. Sabagay, gano'n siguro talaga yun. Hindi, wag nyo nang wag na kayo mag-post ng gano'n. Another problema na naman. Parang inaaway po ninyo yung balain ninyo in a simple way. Ay, nako, salamat sa payo mo, Mama Colleen. Medyo lumuwag-luwag na yung pakiramdam ko. Opo, nasermonan pa nga. Hindi, okay po yun. Okay lang po sa akin. Gusto ko Oo. talagang makakarinig ng good advice kasi, syempre mag-isa lang ako nag-iisip.
Gusto ko Mm. talaga makarinig kung ano pang mali ko, gusto ko malaman, gano'n. May mali din po kayo. Base sa Opo. kwento ninyo, may mali din po kayo. Pero may mali rin naman talaga yung manugang ninyo. But anyway, pag mali, mali, parang negative, sasabog po talaga yan. Kaya nga dapat Opo. positive, negative, di ba? Kumbaga sa baterya. Di ba? Pag positive, negative, Opo. nagwo-work. Pag positive, sumasabog. Pag Ay, oo negative, nga. sumasabog. So parang baterya lang din po ang buhay. Kailangan isa lang Oh. yung negatron, yung isa positive, para mag-work ito. Oo. 'Di ba? So, so yun lang, Mami. Be the bigger person, be the matured one. Wag na po tayo makipagtalo sa manugang natin. Let them realize kung anong mali nila without saying any word. Kasi ako naniniwala ako, pag isa sa inyo mananahimik ang problema sa buhay. Opo. Salamat talaga, Mama Kulin. Opo. Na niwalagan ako. Mm-mm. Na, oo. So yun lang, Pag syempre, friend to friend, paalala lang din Na- po, paalala lang din po sa mga manugang. Kung meron po tayong manugang, tama, sa mga, basta yun. Kung meron po tayong hindi magandang napapansin naman sa ating biyenan, i-call out po natin ng maayos, kausapin po natin. Magkaroon pa rin po tayo ng respeto. At the end of the day, magulang mo pa rin yan, second parent pa rin natin yan. Ngayon, kung may hindi tamang ginagawa, pag-usapan, puso sa puso, wag daanin sa pambabastos. Naniniwala ako na usap lang talaga ang kailangan. Again, pwedeng may problema si Madam Jenny, kumbaga hinihingi niya yung respeto. Ang tanong, naibigay ba ni Jenny yung respeto din na hinihingi nung isa? 'Di ba? Kumbaga ano lang yan domino effect. Kumbaga kung gusto mo ng respeto, dapat maging respeto ka. Yun lang yun. Tama po, Mas Jenny? yes po, Mama Kulin. So ako, magiging okay din yan. Kailangan lang magpakumbaba ng isa. Opo, Minsan, ako naman yun eh. mm Laging magpakumbaba. nagsigawan pa rin kayo eh. Kaya kaya ko po, Ma'am, na mababa ito kasi talagang awayin man nila ako dito talagang sa bandang huli. Nakikita mo magkausap pa rin. Basta magiging okay din yan. Wag na lang munang magsalita, wag nang mag-post sa Facebook. Kung mag-post siya, wag nyo nang patulan. Pray na lang po Tama. kayo, inhale, exhale. At the end of the day, alam ko naman yung hangarin ninyo, yung best para sa anak ninyo. Alam ko, iniisip nyo na bakit yan pa yung napangasawa or naging partner ng anak ninyo. Pero again, respetuhin na lang din natin yung desisyon ng anak ninyo kasi yan ang pinili niyang buhay. We can guide them. We can say something na, anak, dapat ganito, dapat ganyan. Pero wala eh. Yan na yung pinili niyang buhay eh. Hindi na tayo nandito para diktahan kung ano yung dapat gawin ng anak ninyo. Kasi desisyon niya po yan. Ipag-pray na lang natin na sa mga susunod na desisyon ng anak ninyo, sana maging okay. Pero yung pakialamanan pa siya o diktahan pa siya sa kung ano ang dapat niyang gawin, preno na po tayo, mga Mima. Alright? So, maraming salamat. Maraming salamat po. Hello? Yes. Ayun. Maraming salamat din po sa payo mo, Mama Kulin, at gumagawa yung aking problema. Opo. Ayan na. Maraming salamat din, Miss Jenny. So, hands up na po tayo. Huwag na tayo mangialam, ha? Ako. Hayaan nyo na yung anak ninyo, matanda na po yun. Kung anong gusto nyo gawin sa buhay, what we can do is just guide them, pero yung diktahan pa natin sila kung ano yung dapat nilang gawin, hands up na po tayo. Dumating na po sila sa punto ng buhay nila na sila na yung dapat mag-handle ng buhay nila. Kung paano nila to patatakbuhin. You did everything na nung araw and tama na po yun. Okay? Opo. Alright. Thank you. Oo. Enjoy your life na lang, Mami. Wag yun nang stressin yung sarili ninyo. Buhay na nila yan. Wala na po. Oo, kumbaga, buntot nila, hila nila. Ganon yung laging sinasabi ng aking ina. Alright? Pipilitin ko kausapin yun mamaya para wala na akong bangungot. Pero wag na magmura, ha? Oo. Siya lang naman nagmumura. Oo, mag-message ka na lang, Mami, na nak, Oo, sige, Mami. oo, mga nak, sorry na kung nakapagbitaw ng hindi maganda. Pero ang dasal ko, magpapasko, sana maging okay tayo. Okay na yun. Oo. Oo. Pwede mo message? O sige po, go po. Anong message nyo? Baka marinig nila. Naiiyak ako eh. Kung nakikinig si yung balugang kong maganda dyan.
Mama Kulin. Hindi, love ko naman siya eh. Kaya lang hindi ko mag-get talaga yung ugali niya. Siyempre, modern ka mo. Tapos pas naman ako. So, hindi kami magkaintindihan. Gusto nyo, kapi tayong tatlo, tara. Puntahan nyo ako dito sa Summit 1, magkapi tayong tatlo. Magkabati lang kayo. Libre Kaya mo kong gawin yan. Para sa Mama Kulin, kaya kong gawin yan. Tara po, kapi tayong tatlo. Usap tayong tatlo. Oo. Game? Sige, message to her. Okay, Rian. Yung anak ko, si BJ. Sige, palalayain ko na kayo. Huwag kayong mag-away. Kunin nyo na yung kalan. May gas na. Oh my God. Sorry na kung pakailamera ako minsan. Siyempre, first time ko magkamanugang. Hindi ko alam kung ano yung tama ba to o ganun. Basta yung nakikita ko yung ayaw ko lang. Sorry. So, one day siguro baka mamaya gusto ko matigas tayo. Kaya lang, huwag mo kong aawain. Baka awain naman ako, Mama Kulin. Yun lang, Mama Kulin. Maraming salamat and thank you for acknowledging yung sinabi mo na nakikita mo lang yung sarili mo. Salamat po. Ako, Salamat po. prayer ko na sana maging okay kayo. Sana magpakumbaba din tong isa. Basta at the end of the day, you are family. Yun ang lagi nating tatandaan. Ceasefire na po. Wala namang kayong hinangad na hindi maganda sa pamilya niya. And I'm sure naman si Manugang wala din naman, nagkataon lang na nagkakaroon kayo ng tinatawag na misunderstanding. Alright? So, yun. Good luck po. At sana magbati kayo bago magpasko. Ilang tulog na lang, Pasko na. Sana maging maayos pa ang lahat. Babalitaan ko kayo, Mama Kulin. Go! Kapi tayong tatlo. Sermon ako na kayo. Nagawa na tinapa yung asawa ko, Mama Kulin. Shout out nga pala dyan sa bakery ni LR's bakery dito sa Matiran, sa terminal. Yun o. Salamat po. Magbati na kayo ha! Opo, para sa Mama Kulin. Para sa akin talaga. Wag sa akin. Para sa pamilya nyo. Wala akong kinalaman dyan. Opo, alang-alang sa Panginoon natin gagawin ko yung Mama Kulin. Yes, alang-alang sa pamilya nyo. Alright? Oo. Maraming salamat, Miss Jenny. And pray po. Dasal lang at magpakumbaba. And wag na mag-post sa Facebook. Yun lang ang paalala ng Mama ng Bayan. Okay? Opo, Mama Kulin. Alright. Maraming radio. Yay! Thank you po! Bye-bye! Bye-bye, love you. Heart. Ayan. Maraming salamat. Yan po si Miss Jenny. Ini-stalk ko talaga yung Facebook niya. May post talaga tungkol sa kalan. Price gas, bigyan nga natin ng price gas tong mga to. Oo. Magkakaayos din yan, magiging okay din yan. Ganun talaga. Hindi pwedeng maging dalawa ang queen sa iisang bahay. Magka-clash po talaga. Kasi magkaiba sila ng way ng way of living, magkaiba ng generation, iba yung paniniwala. But sometimes what we can do is just to guide them Pero yung diktahan natin, naku, pag yan ang ginawa mo, talagang magka-clash talaga. Huwag tayo mandidikta. Oo, nandun tayo to guide. Kung kukunin nila, edi goods. Kung hindi, wala tayong magagawa. Kasi buhay pa rin naman nila yan. Magiging kontrabida lang talaga ang labas natin pag nangialam pa tayo ng bunggam-bungga. Ka-winner, anong sausaw mo? Sa aking pagbabalik, ikaw na ang makisawsaw. 0977-7000-915. Actually, may nag-text dito. Sagutin na lang ni Mama Kulin ng kalan para wala ng problema. Ba't nadamay pa ako dyan?